May nakikita ba kayo naka-present? O sige, start na tayo ha. Okay. Tawag dito, kung cellphone gamit nyo, nakikita nyo ba ng clear at saka parang yung size niya, readable ba, ganon? Nababasa nyo ba? Okay. So let's start. Our topics for today are maximum and minimum values of functions. Ito yung ginagamit sa ano no sa applications kapag ka ma-maximize ka or minimize o yung tinatawag na maximization and minimization. Ngayon, ang pinaka-foundation nun ng maximization and minimization ay yung paggamit ng first derivative test at second derivative test. Pero ito kasing first derivative test at second derivative test, ito yung ginagamit para lamang sa mga functions. Pero kung i-apply natin yung merong certain part ng theory na kung saan ini-equate sa zero yung first derivative para magamit mo yon sa pag-apply mo sa halimbawa sa plane geometry, solid geometry, analytic geometry, numerals, uh, physics, mga ganon, no? So, yun yung mga parang foundation niya. Okay, so medyo natatagalan ako sa paggawa ng graph kasi kung titingnan nyo, yan, originally gawa ko yan. So may mga iba na nagka-copy paste ako pero pagka mga kailangan original talaga. Okay, so makikita niyo doon sa figure, sabi doon, the maximum or minimum value of a function is the largest or smallest value of the function on an interval. So kung titingnan niyo doon sa graph na kulay red, maraming mga points, maraming mga tuldok, gano'n. Ang tawag sa kanya ay critical points kasi para magkaroon ng maximization and minimization, kailangan meron tayong tinatawag na critical points. Pero may time na hindi lahat ng nakikita yung mga tuldok sa may graph na yan, yung mga kulay blue na yan, ay critical point. Meron dyan yung hindi critical point. Usually, malalaman mo kapag critical point, kapag ka yung wave ay yung wave or yung function ay symmetrical. Yung makikita nyo dito, yung bandang pangatlo, medyo hindi siya symmetrical. So there's a possibility na yung point P sub 5 na yon ay hindi siya maximum. Okay? So yun yung ibig sabihin nun. May mga time na, o may mga part na hindi siya maximum value. Though siya yung pinakamatangkad o pinakamalayo sa x-axis, may possibility na hindi siya yung maximum value, yung merong maximum value. Actually, yung maximum value yung value ng y eh. Ngayon, yung value ng function. Kung titingnan natin, so kung hindi siya critical point, itong P sub 5 na yan, then the rest are critical points kasi kung titingnan natin, symmetrical naman lahat. May makikita kayo dyan na ang tawag dun sa mga na yun, mula P sub 4, P sub 2, P sub 3, yung, lahat ng mga points na yan, ang tawag sa kanila ay local extrema. Kasi lahat yan mga critical points except dun sa P sub 5 kasi I doubt na critical points siya. Pero anyway, example lang naman yan. No? Yung sa graph na yan, sa lahat, masasabi ko na critical points yung may mga symmetrical yung figure. Yung pag ginati mo naglagay ka ng diretsong linya mula sa tuldok na yan, yung sa point na yan, diretsong linya. Tapos kung ano yung part ng kabila, hindi yung part ng kabila. Kaya tinawag siya symmetrical. Ngayon, yung sa mga yan, masasabi ko dun sa pinakamalayo, siya yung merong maximum value. Tapos ito naman yung pinakamalayo sa x sa ibaba, yung may kulay green, no? Yung may kulay green na line na nakatangent. Tawag dyan ay minimum value. Ganun. Ang mga pag-aaralan natin dito ay yung kung mapapansin nyo, merong dalawang linya, yung nakatangent na lines na kulay blue.
Eh yung naka-green, tangent din yun Yun nga lang, nagkataon kasi na yung green na yun, ang slope niya ay 0. So, ibig sabihin, lahat ng mga point dyan, meron diyang nakatangent na line, gaya nung makikita natin dun sa P sub 7, at saka dito sa P sub n minus 1. O sabihin natin P sub 9, ganyan. P sub 10. Ganyan. So, yung pag-aaralan natin dito ay yung paggalaw ng tangent line, no, yung paggalaw niya doon sa critical point, no? So ibig sabihin yung malapit sa critical point yung paggalaw niya. Halimbawa, nandito yung tangent na line, pagkatapos gagalaw pupunta dito, tapos gaganon, pupunta rito, ganyan, no? Pupunta dito, ganyan. So kumaga nasa ibabaw, ganyan. Dito, ganyan, tapos ganon. So yun yung paggalaw ng tangent line. Pero, yung may kulay green na linya na nakaguhit dyan, o yung tangent line, sabihin natin, no, kung itong mga to ay critical points, so magkakaroon siya ng tinatawag na local relative extrema. Pero, kapag siya yung pinakamalayo, ibig sabihin, hindi siya local relative extrema, kundi meron siyang tinatawag. Ang tawag sa kanya ay global or absolute extrema. So, ang local, yun lang mga, parang kumbaga maliliit lang, o yung mga malalapit lang sa x-axis. No? Pero pag sobrang layo niya na sa x-axis, ang tawag na sa kanya ay global or absolute extrema. Okay? So, punta na tayo sa mga concepts. Okay. Now, pag sinabi natin critical point, ito yung mga points sa graph na kung sa of a curve, no, where the derivative is 0 or the derivative does not exist. So, ibig sabihin, kung ganun, pag the derivative does not exist, may nakatangent na line doon na kasi di ba pag ang line ay naka-parallel sa x-axis at nakatangent doon sa tawag dito, yung curve, yung nakita nyo kanina ay meron siyang kulay green na sige. So, lahat ng mga yon meron siyang nakatangent. Yan, ganyan, no? Diba? Sabi doon, yung critical point daw is a point on the graph of a curve where the derivative is 0 or the derivative does not exist. Ibig sabihin, kung meron kang point dito, banda, ayan, ganyan may nakatangent na line dito, kung may point ka dyan, banda, ang ibig sabihin nun, hindi daw siya critical point. Kasi lahat ng nasa curve na yan, may critical point Pero itong mga point na to, yung kulay blue na yan, ibig sabihin yan, mga possible yan, mga critical point yan. Kasi merong nakatangent sa kanilang line na nakaparallel sa x-axis. Yun ang ibig sabihin kapag critical point siya. Merong nakatangent na line na nakaparallel sa x-axis. Pero dito, yung mga nakikita niyong kulay blue na yan, ibig sabihin yan, alam naman natin, di ba, na ang critical kapag yung line at saka curve ay nagdikit, meron siyang point of tangency, di ba? So, ibig sabihin, yung point of tangency ng curve na yan sa anong line na yan, hindi siya critical point. Pero, yung point of tangency na nandirito, yun ang may critical point kasi merong tangent na line na nakaparallel sa x-axis. Ayan. Now, pag sinabi naman natin critical value, ito yung mga values ng function na nasa critical point. So, ibig sabihin, pag nag-extend ka yan, nagbagsak ka ng straight line papunta sa x-axis, ang maximum value mo, ay ang critical value mo, ay yun yung sinukat mo mula x-axis papunta doon sa point na yon. Sa madaling sabi, ang critical value ay yung value ng y. Ganon. Kaya lang, dito sa pag-aaralan natin, meron tayong tinatawag na maximum value at minimum value. So, halimbawa, ano yung magiging maximum value at ano naman yung magiging minimum value? Yung sabi ko nga, yung pinakamalayo, yun ang magkakaroon ng maximum value. Kung ang curve mo, ganito itsura. No? Pag nasa taas siya ng ng x-axis, above x-axis, magkakaroon siya ng maximum value. Katulad nito, no? Yan. Dahil siya yung pinakamataas na
na critical point, so magkakaroon siya ng maximum value ng y. Tapos, pagka ganito naman yung curve mo, yan, meron naman siyang tinatawag na minimum value. So sa iba pang pag-aaralan natin yung tinatawag na concavity, no? So pag sinabi natin concavity, yan, gaya nitong mga curve na to, yan, no? Yan, mga curve na yan ay tinatawag na concave downward. Ito naman yung naka ano sa ilalim, naka ano sa taas, tawag yan concave upward. Yan, mga concave upward to mga to yan, yung mga part na yan. Yan, ito lang sa dulo. Yan, naka-concave upward siya. Okay? So, now, for a clear understanding, let's have, although this is only introductory, now, pero part kasi ito ng first derivative test at second derivative test. So, sanayin natin yung sarili natin kung paano mag-solve ng mga critical value. Suppose meron tayong function na y equals x to the fourth minus 8x squared. So, pag kinuha natin yung derivative ng function na yan, ang derivative niya ay 4x cubed minus 16x. O, di ba? Pag derivative natin to. Okay, next. Ito yung rule, no? Kailangan i-equate natin sa 0 para kasi ano, hindi ka 'di ba ano? Una, hindi ka makakapag-solve kapag ganyan ang function mo. 'Di ba? Pero the truth is, 'di ba, ang hinahanap natin, ang una nating hanapin kasi dapat ay yung magkaroon tayo ng tinatawag na mga ano, critical point. Parang nawala dito yung critical point. Parang nawala dito sa sample yung ginawa kong critical point. Yun pala. Yun. Okay. So, nagsama na silang dalawa. Okay, so eto na, nung na-derivative na natin, kailangan natin equate sa 0. Kasi di ba, ang hinahanap natin critical points. Ngayon, di ba sabi dun kanina sa definition ng critical points, points on the graph of a curve where the derivative is 0 or the derivative does not exist. Kasi nga may nakatangent na line. So, kailangan yung first derivative ng y, equate natin sa 0 para, di ba, para mag-comply tayo doon sa sinasabi na yung first derivative daw, yung derivative daw does not exist or the first derivative of the function is 0. Kaya, magiging 0 is equal to 4x cubed minus 16x. Tapos, reduce natin, no? Reduce natin both sides by 4. Okay. So, pag na-reduce na natin both sides by 4, magiging ano na yan, 0 is equal to x cubed minus 4x. Ingat, ma'am. Then, i-factor natin yung x, no? So, pag na-factor yung x, magkakaroon ka ng isang x sa labas, tapos meron kang sa loob ng quantity x squared minus 4, and still factorable pa siya, kaya i-factor pa ulit natin yung x squared minus 4. So, nung na-factor natin, ang factor ng x squared minus 4 ay x plus 2, yan, x plus 2, at saka x minus 2. So, ibig sabihin, meron tayong tatlong factors, at dahil meron tayong tatlong factors, pwede nating magkakaroon tayo ng possible na tatlong roots. Ano? So kung meron kang tatlong factors, possible magkakaroon ka ng tatlong roots. At dahil doon, meron tayong tatlong roots, pag na-partneran ng tatlong y yun, magkakaroon tayo ng tinatawag na critical points. Okay? So, mula dun sa may first derivative na y prime is equal to 4x cubed minus 16x, i-substitute natin yung mga values na nakuha na o yung mga roots ng x. No? Kasi dito, ang roots ng x ay x equals 0, tapos ito x equals negative 2, tapos ito x equals positive 2. So kaya makita niyo dito sa left side, yan yung mga values ng x. No? X sub 1, x sub 2, x sub 3. Ang pag-assign ng subscript notation sa x ay mula sa kaliwa papunta sa kanan. No? Kaya yung x sub 1 natin na negative 2, yung x sub 2 0, at yung x sub 3 ay 2. So, ibig sabihin, yun ang tamang pag-assign ng subscript notation. Nagmumula ka sa kaliwa, papunta sa kanan. Okay? Ngayon, pag sinubstitute natin yung mga roots na yan sa function na given, yung y, so meron tayo ngayong, magkakaroon tayo ngayon ng critical value doon na negative 16 at critical value na 0 at saka critical value na 16 ulit. No?
So, ibig sabihin, kasi critical point yung hinahanap natin, kahit na zero pa yan, magkakaroon ka ng critical value. Kasi nga, meron kang critical point. Ganon. Nagkataon kasi, minsan nangyayari niya pagka yung pinaka dulo ng curve na may nakatangent na line ay tumapat sa y equals 0, ganun, no? Kaya critical pa rin siya. Ngayon, yung isa naman, nung sinubstitute natin yung 2, lumalabas 16 naman yung critical value. Therefore, pag pinartner natin yung tatlo na, yung dalawa na yan, yung x at saka yung y, magkakaroon tayo talaga ng tatlong critical points. Kasi na-predict na natin yun, umpisa pa lang, magkakaroon talaga ng tatlong critical points kasi meron kang tatlong roots. So, hahanap ka ngayon ng tatlong critical values. So, pag pinartner-partner natin sila, etong negative 2 at negative 16, so p sub 1 yun. Tapos p sub 2, 0, 0, p sub 3, 2, and negative 16. So, ngayon, ang critical points natin ay tatlo. Okay. So, next. Ano yan ha? Foundation yan para sa first derivative test at second derivative test. So, kaya dinaanan natin. Although introduction pa lang siya. Now, sa extreme value theorem, sabi dito, if a function f of x is continuous on a closed interval. Continuous, ibig sabihin, walang putol, no? On a closed interval a, b, so ibig sabihin nun, pag closed interval, hanggang doon lang talaga yung limit natin. Pero pag sinabing open interval, ang symbol ng parenthesis. So pag naka-bracket siya, ibig sabihin, closed interval yon. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng lumagpas. Pero pag sinabing open interval, ang symbol ay parehong open parenthesis. Open parenthesis pala, tsaka close parenthesis. So, ibig sabihin, open interval yun. Ibig sabihin, pwede tayong lumagpas dun sa interval. Pero pag sinabi naman na bracket sa A, tapos sa after ng B ay open, ibig sabihin, close siya sa A, hanggang dun lang siya, hindi pwedeng lumagpas. Tapos sa B, pwedeng lumagpas kasi open sa B eh. Pero pag ang symbol natin ay open sa A, pwedeng lumagpas sa A, tapos close sa B, ibig sabihin hanggang doon lang. Kumbaga stop ka na, hanggang B ka lang, hindi ka na pwedeng lumagpas. Kaya mayroong mga term na alam ko, pinag-aralan nyo sa isang subject nyo to eh. Pag sinabing close interval, ang symbol ay may parehong bracket, unahan at dulo. Pagka naman sinabing open interval, so open parenthesis yung symbol. Pero pagka halimbawa, close on A, open on B, so bracket sa A, parenthesis sa B. Pero pag sinabi open sa A, open A, tapos open on A, tapos close on B, so bracket siya. Okay? So, determine the maximum, let's have an example. No? Determine the maximum and minimum values for y equals x to the fourth minus 3x cubed minus 1 on a closed interval negative 2, 2. Yun, no? So, yun yung ibig sabihin nun. Ngayon, pag kinuha natin yung first derivative ng given na function, ang derivative niya ay 4x cubed minus 9x squared. Derivative kasi ng negative 1, 0 yun, no? So, i-factor natin yung x squared. O may maiiwan tayo na may magkakaroon tayo ng dalawang factors na x squared tsaka 4x minus 9. Then, sa yung x squared, pag in-equate natin yun sa 0, kasi ano yun ang pagkuha ng root ay yung pag dinivide mo yung, halimbawa ito, 0 is equal to x squared, 4x minus 9. So, para makuha natin yung root ng x squared, kailangan divide natin both sides ng 4x minus 9. Para naman so, mangyayari doon, nagiging 0 is equal to x squared na lang equation. Pagka naman gusto natin kunin yung root ng quantity 4x minus 9, di-divide naman natin both sides ng x squared. So, ang magiging equation ngayon ay 4x9 equals 0. Gano'n, no? Okay, so, sa x sub 1, square root ng 0 ay 0. Pero dito naman, kung mapapansin nyo, yung 4x minus 9 equals 0, yung magiging x sub 2 natin is equal to 9 over 4 or 2.25. So, ibig sabihin, nasa labas siya ng close interval na negative 2, 2. So, ibig sabihin, we have to disregard this one kasi nga, naka-close interval tayo. Pero kung sinabi dito na open interval, pwede natin isama yung 2.25. Hindi hanggang dito lang tayo sa negative 2 to positive 2, di ba, na B. So, ang A negative 2, positive 2, B. So, ngayon, para isolve muna natin yung, so, ibig sabihin, disregarded na yung x sub 2, hindi na natin makukuhanan niya
ng critical value kasi kumbaga hindi siya kasali, no? Ngayon, ang meron lang tayo yung x sub 1. So, sa x sub 1, ang value ay 0. So, pag sinubstitute natin sa originally given na function, ang value ng y is negative 1. So, ibig sabihin, meron lang tayong isang critical point which is 0, negative 1. Ang problema, pinapahanap sa atin yung maximum tsaka minimum value. Ngayon, dahil meron tayong close interval na negative 2 to 2, ibig sabihin nun, nasa gitna yung zero natin ay nasa gitna, nasa pagitan ng negative 2, 2. Ang problema, isa lang yung critical point natin. Ngayon, may possibility kasi na dun sa close interval na yon nahati yung curve na symmetrical. So kaya ang nangyari, dahil sakop pa siya ng close interval, pasok pa rin siya doon sa kasi ang hinahanap naman sa natin is maximum and minimum value eh. So ibig sabihin kung may makuha tayo sa negative 2 to 2, negative 2 to positive 2, ibig sabihin nun yung critical point natin wala siyang maximum value or minimum value pero critical point siya, no? So ngayon nagkataon lang kasi na tong sa close interval na to, hindi natin masabing critical point siya kasi nahati nga nung interval eh. Pero lumalabas dito na dahil may maximum value siya, pwede siyang maging no? Ang problema lang talaga yung hindi siya critical point. Pero ang pinapahanap ay maximum or minimum value. So, ibig sabihin, meron tayong pwedeng makuha maximum or minimum value. Pag sinubstitute natin yung A at saka yung B. So, pag sinubstitute natin yung negative 2 saka yung positive 2, makikita nyo, yung 39 yung value ng f at negative 2, tapos at a function of positive 2, negative 9. So, ibig sabihin, yung 39 na yan, nasa ibabaw yan ng x-axis, kaya meron siyang tinatawag na, yung 39 na yan, yan yung pinaka-maximum value natin. At yung negative 9 nasa baba yan ng x-axis, kaya meron tayong tinatawag na minimum value. Okay? Saglit lang ha. Ano lang ako, magbabandi lang ako, magbabiometrics lang ako. Okay, so balik tayo. Ito naman, meron tayong tinatawag na mean value theory. Ay, by the way, no,
Meron akong nilagay dito na yung mga YouTube links para maintindihan nyo kung ano yung mga ibig sabihin ng mga mean value theorem, critical points, mga ganyan. May nilagay ako per topic. Tapos may nilagay din ako para sa first derivative test, sa second derivative test, mga concavity, mga ganon, no? Okay, so pag sinabi naman nating mean value theorem, ito ay may kinalaman sa pamamagitan ng secant line at saka tangent line. Dahil dito, meron tayong, pag merong dalawang points along the curve, tapos binubuo yon ng, pag kinonekta mo yon, makakabuo ka ng tinatawag na secant line. Ngayon, in between the 2 points, but along the curve, ay meron namang point of tangency doon ng curve tsaka ng line. Ngayon, pwede daw natin malaman, kung hindi man ibigay yung point na yon, pwede daw natin malaman yon sa pamamagitan ng dalawang points nung nasa secant line. No? Ngayon, itong formula na to, ay slope formula lang yan, makikita nyo dyan. No? Yung f of b minus f of a, yung f prime of c is equal to f prime of b minus f prime of a all over b minus a, ay formula lamang yan ng slope. No? Kasi, kumbaga ano yan eh, kumbaga ano, kung ito ay x at ito ay y, ito ay ano ba, x sub 1, tapos x sub 2, tapos ito naman, ay ano pala, x sub 1, y sub 1, tapos x sub 2, y sub 2. Formula lang yan ng ano, ng slope na y sub 2 minus y sub 1 all over x sub 2 minus x sub 1. No? Yan yun. Parang ano lang, no? Parang confusing lang, pero formula lang ng slope yan. Okay. Ngayon, ang sinasabi dito, dahil parallel yung dalawang lines na yan, yung secant at tangent, pwede nating magamit yung dalawang points na given sa secant line para malaman natin yung third point na yon. Kasi nga, since yung slope ng secant line ay equal sa tangent line dahil nga parallel sila. So, yun lang yung sinasabi dito sa mean value theorem. No? So this means that the slope of the tangent line will be equal to the slope of the secant line for at least one point on the curve between the 2 points. So yun yung sinasabing 1 point on the curve, yun yung point of tangency ng curve tsaka ng tangent na line. Okay? So para ma-experience natin yung paggamit ng formula na yon, let us verify the conclusion. Let's have an example. By verifying the conclusion of the mean value theorem, for the function of x equals x squared minus 3x minus 2 on the closed interval negative 2 to 3, no, then we are required to solve for pxy. No? So, yun yung pinaka-point of tangency ng tangent line. So, for the function of negative 2, that is using the given function, negative 2 square minus 3 times negative 2 minus 2, then the function of negative 2 is equal to 8. While for the function of 3, so 3 squared minus 3 times 3 minus 2, the function of 3 is equal to negative 2. Then, pag sinubstitute natin, so negative 2 minus 8, yan dito. Tapos yung gamit natin sa function of negative 2, kasi ano yun eh, 3 minus minus 2, kaya naging 3 plus 2. Then, pag sinolve natin, the f prime of c, no, is negative 2. Ibig sabihin nun, yung slope ng secant line ay negative 2. Yun. Tapos, dahil equal yung f of c at saka f prime of x, yung sa point of tangency, dahil parallel sila, so yung slope ng tangent line or yung slope ng curve after getting its first derivative will be equal also to negative 2. Now, if we differentiate the function, no, magiging ano yun, yung function na x squared minus 3x minus 2, ang derivative niya ay yung f prime of x ay 2x minus 3. Now, since equal sila, so sa-substitute natin yung negative 2 sa f prime of x. Then, is equal to 2x minus 3. Then, simplifying, magiging ano yun, negative 2 is equal to 3, equal, ay bakit equal, pareho yun. Yun. Bali dapat ano siya, negative 2 plus 3. Ayun, ay, tama ba? Ayun, tama. Negative to, so may error. Kukorek ko na lang mamaya bago send sa inyo yung module. So, dapat ano yan, negative 2 is equal to 2x minus 3, negative 2 plus 3 is equal to 2x. Or 1 is equal to 2x, hindi negative 1. Okay? So, kukorek natin yan mamaya. Okay, so next.
Teka nga. Teka lang ha. Ang ingay naman ng ano. Kailangan hanapin ko nga muna para ano. So, dapat to ay negative 2 plus 3 tapos 1. Hindi negative 1. 1 equals 2x. Okay? So, tinama ko muna para hindi ko makalimutan. Okay, so next, pag sinubstitute natin yung ano, yung value ng 1/2 dun sa may f of x, magkakaroon tayo ng value na 1/2 minus 3. Ang ingay naman. Tandali ah. Okay, so dali lang ha. I-mute ko lang muna yung ano, ang ingay eh. Okay, so ay teka, naririnig niyo ba ako? Naririnig? O, kasi minute ko yung ano, yung ingay ng ano eh. Okay. So, pag sinubstitute natin yung value na 1/2 doon sa function, so magkakaroon tayo ng ano, no, 1/2 tapos teka muna. Dapat ano to dapat 1/4 yun, di ba? O, mali na naman. 1/4 dapat to. 1/4 dapat yun. Or 1/2 tapos ano yun dapat ha? Tawag dito. 1/2 yun squared dada. So dapat 1/4 siya. So squared. Ayan. So tinama ko lang ulit. Okay, so ano yan ha? Dapat ito ay 1/4 minus 3 times 1/2 minus 2 kasi naka-x squared. So 1/2 x squared is 1/4. Tapos yung magiging least common denominator is 4. O yun, kaya 1 minus 6 minus 8. No? Okay. 2 tapos times 3, 6. O yan, okay na. So yung f of x natin ay 13/4. O sa madaling sabi, yung point na hinahanap natin ay 1/2 at 13/4. So 1/2, 13/4. Okay? So kung meron kayong tanong, i-unmute nyo lang yung microphone nyo. Now, dito naman sa concavity of a function, napaka-importante daw nung second derivative, no? Para daw malaman natin yung mga maximum and minimum values of function. So bukod sa pag-alam natin ng first derivative, importante din yung pag-alam ng second derivative. Kasi doon natin malalaman kung nag-i-increase ba, kung merong nag-i-increase o nagdi-decrease, no? So, kung titingnan natin doon sa drawing, yung kulay blue na tangent line, no? Ano yun eh? Kumbaga ano, 'di ba? Pag kinuha natin yung second derivative, tapos yung kinonsider natin yung sign, ibig sabihin nun, yung second derivative natin ay, yung first derivative natin is increasing. So, kumbaga, yung slope kasi na nakatangent doon, mapapansin nyo, yung slope ng line na nakatangent dyan ay positive. Doon sa may point P, no? Kung titignan nyo, di ba, yung may tangent line sa point P, ang slope ng line na yun positive kasi nakalihis siya sa kanan. Eh di ba pag kinuha natin yung first derivative ng function, equal siya dun sa slope na nakatangent line. Kaya ang mangyayari, makikita nyo, no, kapag ka
kinuha natin yung second derivative niyan, kumbaga, positive yung ano niya, yung makukuha natin na value. Ngayon, so increasing niya, no, makikita niyo sa symbol, f prime of x is greater than 0, ibig sabihin positive yung value nun. Now, kung sakali halimbawa na si point P gumalaw, pumunta doon, bababa, so naging point Q na siya, makikita nyo, nag-decrease na siya, no? Kasi, di ba, ang slope ng tangent line kapag nakalihis pakaliwa ay negative. So, therefore, the function is decreasing because the f prime of x is less than 0. Okay? Then, mamaya naman, kung si point Q naman gumalaw, at the point na nandun na siya sa may kabilang side, ano na siya, R na siya, no? So, ganun ulit, increasing pa rin yung F is increasing, no? Gaya nung sa point P. Okay? Ngayon, pag-aaralan natin, later, pag-aaralan natin yung tinatawag na concave downward tsaka concave upward. Kung titingnan nyo dito, yung curve, pag sa baba, naka-open siya sa baba, kumbaga opening downward, parang parabola yan, opening downward. So, concave downward yan. Ano yun kumbaga yung curve, pag sinabi natin concavity, kung saan siya naka-open, no? Gaya nitong nakikita nyo sa point P na yan, no, yung curve na yan ay concave downward. So, ibig sabihin, kung yan ay parabola opening downward. Tapos ito naman kabila, parabola opening upward. Kaya tawag sa kanya is concave upward. So, meaning the concavity of a curve depends upon its opening. Okay? So, dito, mapapansin nyo dito, sabi, the curve is concave downward if point P moves along the curve to Q. Ayan, ito yun. The curve is concave downward if point P moves along the curve to Q. Then the tangent line turns clockwise, which indicates that the slope of the curve decreases. No? So, yung slope ng curve decreases since the tangent will have a negative slope. And then, if the curve is concave upward, if point Q moves along the curve to R, the tangent line turns counterclockwise. So, counterclockwise yung tangent line, which indicates that the slope of the curve increases. No? Dahil positive na yung slope ng tangent line. Okay. So, next, pag-aralan naman natin yung tinatawag na inflection point. Pag sinabi nating inflection point, ito yung sa madaling sabi is ito yung point na kung saan siya yung pinaka-boundary na kung galing siya sa pagiging opening downward, dun sa point na yon magsisimula siya ng pagiging opening upward. So, kumbaga boundary siya, Parang halimbawa, yung sa Welcome Rotonda, yung isang side nun ay Manila, yung isang side ay Quezon City. Kaya, kumbaga, pagka ikaw ay nasa Welcome Rotonda, ikaw ay maaring pag gumalaw ka papunta sa Quezon City, pa Quezon City ka. Pag gumalaw ka papunta ng Manila, pa Manila ka. So, tawag dun is inflection point. Pinaka-boundary ng concave upward tsaka concave downward. Tapos, yung second derivative doon, 0. So, kung dito sa critical point, yung first derivative ay 0, sa inflection point, ang second derivative ay 0. So, tandaan nyo yan kasi may mga tanong sa exam na nakasabi na halimbawa, pag sinabi, it is a point where the second derivative does not exist or the second derivative is 0. Ang sagot, inflection point. Mga ganun yan, Tapos sasabi, it is a point where the first derivative does not exist or the first derivative is equal to 0. So, critical point. Yan. Mga ganun, kasama sa exam yan. Pati itong mga local relative extrema. Pag sinabi naman local relative extrema, if the derivative of a function changes sign. So, yun. Kasi yung nakikita nyo naka-tangent line, sa paggalaw niya, nag-change ng sign yun. Kahit yung slope niya, nag-change, At tawag sa kanya ay local relative extrema. Pero, kapag gaya nito, ang layo ng tawag dyan ay global or absolute maximum, Kapag siya yung may pinakamalayo na parang parang local relative extrema siya, either maximum or minimum, Pero kasi
masasabi natin na global siya or absolute kapag malayo siya. No? Gaya nito, tingnan nyo, so ito, siya yung, gaya nito, no? Ito, critical point yan, critical point din naman si global absolute, pero ang meron lang local extrema, itong nasa baba, tapos ang merong global or absolute maximum o maximum extrema ay yung nasa taas. Ganun din naman dito. Siya yung pinakamababa, kaya siya yung tinatawag na global absolute minimum. Tapos itong critical point na to, siya yung may local relative minimum. Kasi pwedeng dalawang mangyari na dalawa yung global absolute maximum, dalawang global absolute minimum, pwedeng mangyari yun, no? Pwede. Okay, so ayan na yung global or absolute extrema is the farthest maximum or minimum extrema above or below the x-axis. Yan ang ibig sabihin nun. Okay, ayan yung mga YouTube links na nilagay ko. So, ano na lang, no? Kumbaga, panoorin nyo na lang bago kayo mag-solve o kung nakalimutan nyo. Okay, so let's proceed to the first derivative test for local extrema. Nasa pangalawang part na tayo kasi tapos na tayo sa maximum and minimum values kasi introduction lang siya. So ito na talaga yung gagawin natin importante although importante din yung mga nauna kasi kasama sa exam yon, ito din kasama din sa exam. Okay, so ito na yung mga steps sa paggamit ng first derivative test. Una daw is kunin mo yung first derivative ng given na function. Pangalawa, gaya ng ginawa natin kanina, equate natin sa zero yung first derivative. Kasi nga, kaya natin ini-equate sa zero, sabi nga, para daw mahanap natin yung critical points. Kasi nga, dun daw sa mga critical points ay yung first derivative daw does not exist o yung first derivative ng function ay equal sa zero. Kaya siniset natin sa zero. Pangatlo, consider one critical value of the independent variable x at a time. Tapos i-test daw natin yung first derivative by a value lesser than, then after that, by a value greater than. Tapos apply mo daw yung procedure na yon to the rest of the critical points. So kung meron kang 2 o 3 pang critical points, i-apply mo daw yung theory na yon na una, mag-ano ka muna ng value lesser than, then later on, value greater than naman. Okay? Now, eto, evaluate natin ngayon yung lumabas na sign. Not the value, yung sign. Kaya dito, ang nilagay ko lang na yung mga naka-red, yun lang ang focus natin. Yung mga naka-red. Okay? So, if the first derivative changes sign from positive to negative, so, pag nagbago daw, di ba, from positive to negative, ibig sabihin nun, nung naglagay ka ng value lesser than, positive yung lumagay, tapos nung lumabas, pagkatapos nag-assign ka ng value greater than, negative naman yung lumabas, ibig sabihin nun, the function has a local relative maximum at the critical point. Yun ang ibig sabihin nun. Pag nag-change siya from positive to negative, meaning yung positive, yung lesser than, tapos yung sign naman ng after nung in-apply ng greater than ay negative, so ibig sabihin on the function na sa local relative maximum at the critical point. Pero kapag ka daw ng sign ay nag-change from negative to positive, ibig sabihin the function has a local relative minimum at the critical point. So yun naman ang ibig sabihin nun. Pag nag-assign ka ng value lesser than, negative yung naging value, yung sign, tapos yung value greater than naman ay positive yung sign. So, ibig sabihin nun, meron siyang local relative minimum. Now, kapag hindi nag-change yung sign, alinman sa dalawa na yon, halimbawa, yung first point, tinest mo, okay naman, nag-change yung sign. Tapos yung second point, tinest mo, hindi nag-change yung sign. So, ibig sabihin nun, halimbawa, hindi nag-change yung sign o kaya zero yung lumabas sa value, parehong zero, sa lesser than saka sa greater than, ibig sabihin nun, hindi appropriate yung gamitin yung first derivative test doon sa function na yon. Kaya, pagka nagkaganon na may naibigay ako na halimbawa, may binigay ako na function, tapos sabi ko, determine the first derivative of determine the critical points, inflection points, local extrema, and the concavity for blah blah blah. Tapos test by first derivative. Tapos hindi nag-change yung sign. Halimbawa, yung sa value lesser than, positive. Tapos sa value greater than, positive din. O kaya value lesser than negative, value greater than negative pa rin. O kaya naman,
nag-zero yung value lesser than, nag-zero sa value greater than, ibig sabihin nun, yung function na yon ay hindi pwedeng gamitan ng first derivative test. Kaya pag may naibigay ako sa exam na ganon, tapos pag test nyo, hindi nag-change yung sign, ayun, sasagutin nyo ngayon. Sasabihin nyo na, bago kayo sumagot, kumbaga, wag nyong buburahin yung solution nyo. Sasabihin nyo doon na, this function cannot be tested by the first derivative test because the sign did not change. Instead, use second derivative test. So, ganun din naman. No? Pag nagsa-second derivative test kayo, tapos, kumbaga, nag-zero or naging infinity, o di sasabihin mo ngayon na this function cannot be tested by second derivative test because the value of the second derivative is 0 instead na positive or negative yung lumabas, gano'n, no? Okay, so ganun yung gagawin nyo, ha? Huwag nyo kalimutan. Okay. Ngayon, from the function y equals, ayun na pala, no? So, if no change in sign, apply the second derivative test for local extrema. Okay, so let's have an example. Pinapahanap sa atin yung critical points, inflection points, local extrema, and concavity for y equals x cubed minus 9x squared plus 15x minus 3. Okay? So, test by first derivative test and sketch the graph. So, yun yung hinahanap sa atin. Okay, so from y equals x cubed minus 9x squared plus 15x minus 3, so kunin natin yung first derivative. So, first derivative is 3x squared minus 18x plus 15. Tapos equate natin sa 0 para mahanap natin yung critical points. So we have 0 is equal to 3x squared minus 18x plus 15. Then, yung equation can be reduced by dividing both sides by 3. Anyway, when you divide 0 by 3, still the answer is 0. No? So, sa kanan, maiiwan na lang x squared minus 6x plus 5. So, if we apply factoring, ang magiging factors ay quantity x minus 1 at quantity x minus 5. So, ano na yun? No? So, we have 0 is equal to quantity x minus 1 times quantity x minus 5. Okay, ito na. For x sub 1 is equal to 1, siyempre, di ba, nahanap na natin yung value, yung root ng x, no? So, ang lumalabas ay x equals 1 at saka x equals 5. Pero sabi ko nga kanina, ang pag-assign ng subscript notation ay mula sa kaliwa papunta sa kanan. Kaya yung x sub 1 natin yung 1 at yung x sub 2 natin ay yung 5. Okay. So pag sinubstitute natin yung 1, magkakaroon tayo sa original no, na function, value ng y sub 1 natin ay 4. At kapag 5 naman, ang value ng y sub 2 natin ay negative 28. So, yung pares ni 1 ay 4 at ang pares ni 5 ay negative 28. Therefore, ang critical points natin, sabi ko kanina, pag nakapula, yun yung mga pinakasagot natin, no? Yung dapat natin fokusan. So, ang critical point natin ay 1, 4 at 5, negative 28. So, P sub 1 is 1, 4 and P sub 2 is 5, negative 28. Okay. Ngayon, na-solve na natin yung critical point. Hanapin naman natin yung inflection point. Sa inflection point, ang second derivative ay 0. So kapag alam natin yung, siyempre, na-solve na natin yung first derivative, ito siya. So kunin naman natin yung second derivative. Ang second derivative ng y prime na yon ay y double prime equals 6x minus 18. Then sabi ko nga, dahil ang second derivative doon ay 0, i-equate natin yung second derivative sa 0. Kaya meron tayong 6x minus 18. So if we divide both sides by 6, ang magiging value na lang natin ng equation ay, ang matitira na lang sa equation ay 0 is equal to x plus minus 3. So, meron tayo ngayong XIP o yung tinatawag na the abscissa of the inflection point, no, which is 3. Tapos, i-substitute natin sa original given. So, sa original na given ay y equals x cubed minus 9x squared plus 15x minus 3. I-substitute natin yung XIP, no, equals 3. So, magiging ano siya, no? Yung YIP natin ay negative 12. So, ibig sabihin, pag pinartner natin si 3 kay negative 12, ang inflection point natin ay 3, negative 12, no? So, kung magtatanong kayo na isa lang po ba yung inflection point, ang sagot, dito sa problem na to, isa lang. Pero, there will be instances na
may dalawa hanggang tatlong inflection points o higit pa, depende sa given. Kaya ibig sabihin nito, hindi lang nag-iisa ang inflection point. Pwede siyang maging dalawa. Okay? So, ito na yung test. No? By first derivative test, unahin muna natin evaluate yung value lesser than. So, at p sub 1, 1, 4, yung x less than 1. No? Ano ba yung value na less than 1? Siyempre, ang value less than 1, yung nasa kaliwa niya ay 0. So, pag sinubstitute natin yung 0 as a value less than 1, makikita nyo dito na ang value ng y prime natin o ang value ng first derivative natin ay positive. So, after na mag-substitute tayo ng value lesser than, ang lumabas na sign ay positive. Take note, we are focusing on the red colored, no? Ibig sabihin, doon tayo nakapokus. Yung value, wala tayong pakialam doon. Doon tayo sa sign, kasi sign ng pinag-uusapan, no? So, y prime is positive. Ngayon, kapag inassign naman natin yung value greater than 1, syempre, ang greater than 1 ay yung nasa kanan ni 1, which is 2. So, pag sinubstitute natin yung 2, lalabas na yung y prime natin ay equal sa negative 9. So, ang tanong, nag-change ba yung sign from lesser than to greater than? Yes. Nag-change siya from positive to negative. Ibig sabihin, clear, wala tayong problema no, sa paggamit ng first derivative test. Kasi kung parehong positive yung lesser than sa greater than o parehong negative yan o parehong 0 o isa sa kanila 0, ibig sabihin nun, hindi tayo makakapag-proceed. Yun agad ang sasagutin mo na the testing cannot proceed because one of the points the sign did not change. The sign did not change, ganun. Or one of the point whose y prime is 0, ganyan. No? So, ibig sabihin, proceed to second derivative test. But dito, walang problema. Now, for the second point, at p sub 2, 5, negative 28, ano ba yung value no, na lesser than 5? Of course, ang lesser than 5 ay yung nasa kaliwa ni 5, which is 4. So, pag sinubstitute mo yon, ang magiging y prime natin is equal to negative 9. At ano naman yung value greater than 5? Oops. Parang may mali ah. Dapat yung 6 yun, di ba? Tama ba? Dapat 6 yun ah. O, complete lang natin ha. Gulo-gulo na. Wait lang ha. Baka mamaya biglang hindi mag-change dun eh. So, ano ang value greater than 5? 6. 6 squared, 36. 36 times 3 is 108. Tapos, 18 times 6 is 108. Ayun, tama. So, ibig sabihin, ito, 6 yung value dyan. So, equivalent niyan ay 108 sa first term. Tapos, doon naman sa second term, negative 108. Kaya, ang baka-cancel yung positive 108 sa negative 108, ang matitira ay 15. Okay, wait lang ha. Correct ko lang muna. Doon sa ano. Correct ko lang ha. Para sigurado tayo. Okay. Tapos, asa na yun? Yun, 6 dapat yun. 6, tapos 6 magwa-108, magka-cancel. Kaya matitira is positive 15. Okay? So, let's proceed. So, take note ha, ito ay 3 times 6 squared minus 18 times 6. So, 3 times 2 squared will give us positive 108, while 18 times 6 will give us negative 108, magka-cancel. So, may iwan na lang yung nasa third term, which is positive 15. No? So, makikita nyo, a value lesser than to greater than changes from negative to positive. Okay, dahil doon, ready na tayong sumagot ngayon sa local extrema at saka concavity kasi kasama sa tanong yun kung babalikan nyo, ayun no, the local extrema and concavity. Di ba? Tapos mamaya pinapasketch yung graph. Diyan ako na hirapan, natagalan eh, yung graph na yan eh. Ang hirap. Okay. So, kailangan kong gumamit ng isang website
Tapos kailangan ko mag-manual, gano'n, gamit lang yung Microsoft Word. Ang hirap. Okay. But anyway, natapos din. So, ito na yon. To summarize, kailangan nyo gumawa ng table. Kailangan gayahin nyo to, ha? Gagawa kayo ng table. Hindi pwedeng walang table. Okay, so yung points natin, isulat natin. Yung tatlo yung points natin, ha? Pero isa doon ay inflection point. IP means inflection point. CP means critical point. Okay? So yung 1, 4 ay critical point, yung 5, -28 ay critical point, yung 3, -12 ay inflection point. So wala nang entry dun sa third to last column, ha, yung sa inflection point. Ang meron lang dapat yung ano. So sa first derivative, ano yung sign niya at a value x lesser than x sub n? Tapos sa fourth column, nung sign nung anong naging sign at a value greater than x sub n. No? So, yung una, yung sign dito sa 1, 4 ay change from positive tapos to negative. While yung kabila naman, yung 5, -28, from negative to positive. So therefore, pag nag-change sa positive to negative, ano ang meron? Balikan natin sa 4A, yung sa step 4A sabi. If the first derivative changes sign from positive to negative, the function has a local relative maximum. So ibig sabihin, from positive to negative, maximum. Pero from negative to positive, minimum. So balik tayo dito. Yun. From positive to negative, ano daw? O yan, maximum, yung local extrema. From negative to positive, ang local extrema ay minimum. Okay, concavity. Anong sabi pag concavity? Okay, so kapag maximum, kahit yun lang yung patandaan nyo eh, pag maximum, ibig sabihin, ang opening ng curve ay nasa baba. Okay, na kumbaga kapag ka daw ang local extrema mo ay maximum, nasa taas ng x-axis. So pag nasa taas ng x-axis yung local extrema mo o yung maximum local extrema mo, ibig sabihin nakabuka yung curve sa baba. No, downward siya. Yung concavity niya ay downward. So yung naman kapag minimum yung curve, nakabuka yung curve sa taas, kaya tinawag siyang concavity, concave upward. No? Kaya ito ngayon yung pinaka-final answer natin, tong nakabox na to. Okay? So, ito naman yung graph nung function. Hindi, pag gagawa kayo ng graph ng function, huwag kayong gagamit ng nung critical points lang. So, mag-introduce pa kayo ng iba pang mga, ng iba pang mga points. No? Gaya ng ginawa ko rito. So, yung makikita nyo, yung point natin dyan ay yung 1, 4, P sub 1, tsaka yung 5, -28. Makikita nyo hindi tumama yung curve kasi nga hindi no. Pero yan yung mismong itsura ng curve. Hindi lang tumama doon sa point yung isa kasi nga napakahirap talagang gawin itong na to. Okay? So, ayan no. Makikita nyo yung actual na itsura ng curve. Ngayon, makikita nyo yung point na 3, -12. Doon sa point na yon, mula rito sa 0, -3, pag-generate ng curve, ng point para maging curve, dito sa 3, -12, doon siya nagsimula, ito yung kanyang tinatawag na inflection point. Yung boundary niya na kung saan, pagkagaling niya mula sa concave downward, magsisimula na siya mag-concave upward. Yan ang itsura yun. So, yan ang itsura ng actual na yung curve nung ma-generate doon sa given na function. Okay? So, kung meron kayong tanong, magtanong lang. Para no? Okay, so, saglit lang ha. Inaayos ko lang yung Okay, so kung walang tanong, punta tayo ngayon sa second derivative test. Okay, so ito naman yung second derivative test. Magkapareho sila sa by the way, gumamit ako ng same na na function para malaman natin kung yung function na kanina ay pwede rin i-test ng second derivative. Kaya
Huwag kayong magtaka kung bakit yung pareho yung solution natin ay pareho dun sa step 1 tsaka step 2. Pero magbabago siya sa step 3 kasi hindi na natin gagamitin yung first derivative test. Wala nang value lesser than, wala nang value greater than. Yung mismong x nung point na yon ang sasubstitute natin sa second derivative. Yun yung ibig sabihin nun, no? Ng second derivative test. Okay? So, sa steps, pareho sa 1 and 2. Sa third, kukunin natin yung second derivative ng function. Tapos, i-evaluate natin yung sign ng second derivative. No? Kapag, kung kanina, sa value lesser than to greater than, ay dapat from positive to negative. Sa value naman na, dito naman sa second derivative, pag negative yung lumabas, doon sa sinubstitute mong point, meron siyang relative maximum. No? Tapos, kapag ka naman dang change ng negative to positive, meron siyang local relative minimum. So parang kung madaling tandaan, yung nasa kanan, yung sa value greater than, yun yung lumalabas na kamatch ni second derivative. Okay? So yun ang palatandaan. Okay, number 5, kapag daw yung first derivative ay naging infinity, o kahit yung second derivative niya ay infinity din, yun, hindi pwedeng gamitin yung first derivative. O kaya yung second derivative ay normal naman talaga na magsisiro yung second derivative, no? Kaya lang, yun nga, no? Kapag doon pa lang sa first derivative ay naging infinity na, then, ayun, hindi pwedeng gamitin yung Actually, to dapat Dapat ito first derivative to eh. Kasi hindi mag-change yung sign sa anuhin ko ha? Itatama ko ulit ha? Nga. Dapat yung first derivative eh. Baka namali lang ng Kasi matik eh. Pag nag-first derivative ka at lumabas zero, so paano yung change ng sign doon? So kaya, first derivative pa lang, pag nag-zero, ayun, hindi ka na pwedeng mag-second ay, pala. Tama pala to. Nasa second derivative na tayo. Okay, so nasa second derivative tayo, tama yon, yung second derivative. Wait lang, balik ko. Okay. Normal lang naman kasi na pag nag-second derivative ka, 'di ba kasi inflection point nga yung hinahanap mo eh. So ibig sabihin normal lang 'yun. Kaya lang doon pa lang kasi sa umpisa pa lang makikita mo na siya na pag nagpo-first derivative ka naging infinity na agad. Yun na. Yung second derivative zero pa rin 'yon, no, kumbaga. Matetest mo pa rin. Okay, so dito tayo ngayon. Gamitin natin yung same na example, yung gaya nung kanina. Gamitin pa rin natin yon. Okay. So, hindi ko na di-discuss yung yung hanggang inflection point kasi nabanggit ko naman na kanina, so inire-write ko na lang dito. Pero kapag magkaiba yung function na given, syempre magsisimula ka sa umpisa. Yung paghanap ng critical point, alamin yung inflection point, gano'n, no? So, ko lang, kinopy-paste ko lang. Okay? So, ito yung second derivative test. After na malaman natin yung, di ba, ang first derivative ng function natin ay y prime equals 3x squared minus 18x plus 15. So pag kinuha mo yung second derivative niyan, di ba, y double prime is equal to 6x minus 18. So ngayon, hindi natin pwedeng equate sa 0 kasi pag in-equate sa 0, ang hahanapin is yung inflection point. So instead, i-substitute mo yung mismong value ng x sa point na 1 doon sa second derivative. No? Kaya pag in-evaluate natin, magiging 6 times 1 minus 18, so yung sign ay negative. Take note sa sign tayo nakafocus, hindi sa value. Okay. So, pero dapat, tama din yung ilalagay mong value dun. Kasi, baka mamaya, tama nga yung sign, yung pag-compute din, kumbaga, tama ka talaga, pero mali yung computations mo. So, may error pa rin sa computations mo. So, dapat, tama pa rin yung value na ilalagay mo dun. Okay, so negative 12 siya ha. And then yung sa
5 naman, kung ang x ay 5, sasubstitute mo yun sa second derivative, so 30 minus 18 is positive 12. So, ibig sabihin, sa P sub 1, hindi change of sign ang pinag-uusapan natin dito yung sign mismo ni point, no, nung bawat point. So, si P sub 1, ang sign sa kanya, sa y double prime niya ay negative. Ito yun, no? Yan, dito tayo. At si P sub 2 naman, ang sign ay positive. So, kung titingnan natin, nagtutugma siya. No? Sabi kasi doon, pag ang sign daw ay negative, meron siyang local extrema na maximum. Kapag maximum, ang concavity nun downward. Matik yun. Kapag ka naman ang sign sa y double prime ay positive, ang local extrema niya ay minimum. At matik din na kapag minimum yung local extrema, curve is concave upward. So, ito ulit yung curve kanina, ha? Yan ulit yun. Okay? So, pinakita ko lang ulit. Yan. So, before, if you have any question, please unmute your microphone and feel free to ask your question. So, if none, let's pause for a while before we proceed to example number 2. So, saglit lang ha. Wait lang. Balik ako. Okay, so balik ulit tayo. So nabawasan ng naging 51 na lang yung naka-login ay naka-join. Okay. Kanina doon sa example, nag-solve tayo ng first derivative, tapos nung nasa second derivative na tayo, pinakita ko ulit yung pagkuha ng critical point, no? Pero pag ang problem na binigay ay pinapasolve pareho yung first derivative tsaka second derivative, pag nasa first derivative ka, so normal, no, kukunin mo yung critical point. Pero pag nasa second derivative ka na, diretso ka na sa step 3. No? Wag ka nang mag-step 1, wag mo nang ulitin yung critical points. Tatagal ka lang, no? So ibig sabihin, ang kailangan natin gawin dito ay sa first derivative, proceed ka step 1 and 2. Tapos 3 and 4. And then pag na second derivative ka na, proceed ka na sa step 3, wag ka nang bumalik sa sa 1 and 2. Pampatagal lang 'yon, no? Okay. So dito sa given na to, ang given na function ay y equals x to the 4 plus 4x cubed minus 2x squared minus 12x. Okay. So solution, una, mula sa given function, kunin mo yung first derivative, pagkatapos equate mo sa 0. Pag na-equate sa 0, mapapansin nyo, yung ating first, second, third, and fourth term ay divisible by 4. So, kaya didivide natin yun ng 4. So, ngayon, apply natin yung factoring.
Pag na-apply natin yung factoring, ang factors na makukuha natin ay quantity x plus 3 times quantity x squared minus 1. Kaya lang, factorable pa rin yung x squared minus 1 into x plus 1 tsaka x minus 3. So, since we have 3 factors, it means that we will have 3 roots for x. And of course, we have 3 critical values. And of course, we will have 3 critical points. No? So, ang una natin ay x equals negative 3. Again, inuulit ko, ang pag-assign ng subscript notation ay mula kaliwa papunta sa kanan. So, ibig sabihin, yung x plus 3 na yan, negative 3 yung magiging root natin yan. Yung x plus 1, magiging negative 1 yan. Kasi pag in-equate mo yan, 0 is equal to x plus 3, ilipat si 3 sa kaliwa, kaya x sub 1 equals negative 3. Ganun, no? Okay, so, i-substitute natin yung value ng negative 3 dun sa given. So, makikita nyo rito na ang value ng y sub 1 ay negative 9. Sa negative 1 naman, sa x sub 2 naman na negative 1, ang value ng y sub 2 ay 7. At kapag ka naman sa x sub 3 ay equal sa 1, ang value ng y sub 3 ay negative 9. Therefore, meron tayong tatlong critical points. P sub 1, negative 3, negative 9. P sub 2, negative 1, 7. And P sub 3, 1, negative 9. So, mula doon sa may ating first derivative, no? Mula sa first derivative, kasi dadaan tayo ng first derivative test. So, kailangan kailangan para makuha natin yung inflection point, syempre kailangan mag-first derivative tayo tapos kukuha tayo ng second derivative. So, nasa process tayo muna ng pagkuha ng inflection point. Bagamat nagse-second derivative tayo na dapat yun ang gagamitin natin para sa second derivative test. Pero at least alam na natin, no? Sa ngayon, kailangan natin yung second derivative para sa inflection point. So pagka in-equate natin sa 0 yung second derivative, magkakaroon tayo ng 0 equals 12x squared plus 24x minus 4. And mapapansin nyo na divisible both sides by 4. So marireduce ngayon yung equation, magiging 0 equals 3x squared plus 6x minus 1. Tapos, ngayon, ang nangyayari, mahirap makakuha ng factor para sa isang 3x squared plus 6x minus 1 equals 0. Kaya gagamit tayo ngayon ng quadratic formula. Okay, so i-identify natin yung A, yung B, tsaka C kasi yun yung kailangan natin sa quadratic formula. So ang formula ng quadratic, ang quadratic formula ay x equals negative B plus minus the square root of B square minus 4AC all over 2A. So yun yun. Kaya since yung 6 ay negative ay B, so ganito magiging itsura. Tapos yung A ay 3, ayan. Tapos yung C negative, yung C ay negative 1. So mali dito, dapat negative 1 yun. Okay, so wait So correct ko para ano. So C is negative 1. Ayan. Okay. Mabuti na naka-open yung word. So, mamaya yung sisend ko sa inyo, tama na siya. Naka-correct na. So, correction, this is C equals negative 1. Okay, so, ang magiging value ng x natin dito ay negative 6 plus minus square root of 48 over 6. Okay, tapos kung gagamitin natin yung plus sign, ang magiging value natin ng x ay 0.155. Pero kung gagamitin natin yung x minus sign dito, sa may plus minus sign, ang value ng x ay magiging negative 2.155. So, ang magiging x sub 1 natin dito ay yung negative kasi nasa kaliwa siya, tapos nasa kanan, papunta kasi sa kanan eh. Ang magiging x sub 2 natin dito ay yung 0.155. So, pag sinubstitute natin yung value na yan, ang magiging value bali itong x negative, yung x negative na yan ay magiging xip1. Tapos yung ito naman, yung x plus na yan yung magiging xip2. So mamaya itatama ko din yan sa Okay, so itama na muna natin para sigurado. So yung nakikita nyo dyan ng x negative, magiging siya, xip1. So xip1. Okay, tapos yung namang sa baba, yung x positive ay magiging xip2.
Inano ko na. Tinama ko na para hindi ko makalimutan. Okay, so ang inflection point natin ngayon ay yung negative 1 point, IP1 natin ay negative 2.155, negative 1.893, and IP2 is 0.155, negative 1.893. Ayan, no? So, dito sa example na to, nagdalawa yung IP natin, no? So, sabi ko, gaya ng sabi ko kanina, hindi ibig sabihin na laging isa ang IP, no? Minsan, nagtatatlo pa nga yan, eh. Pagka madami yung ano, no? Madami yung mga critical points mo. Okay? So, maigi yung meron tayong example na ganito na merong dalawa yung IP para yung isip nyo na nagtatanong kayo na isa lang ba ang inflection point? So, hindi. No? May possibility na higit pa sa isa. So, testing tayo ngayon. Dahil nasa first derivative tayo, magte-test tayo ng value lesser than saka value greater than. Okay. Ngayon, dito tayo sa P sub 1 na negative 3, negative 9. Ano ang value lesser than negative 3? Of course, negative 4 dahil nasa kaliwa yon ni negative 3, no? So, ang magiging sagot natin dito, y prime is equal to negative 60. So, ang focus lang natin, yung sign lang, ha? And then, kapag ka naman value greater than negative 3, of course, mas malaki si negative 2 kay negative 3, nasa kanan niya si negative 2, kaya yun ang isa-substitute natin, no? And then, ang value ng y prime natin dito ay positive. So, ang kagandahan, nag-change yung sign from negative to positive. Kasi ang hindi maganda rito, pag nagte-test tayo ng value greater than, nag-zero siya, ay patay na. Hindi tayo makakaproceed ng test. Ibig sabihin nun, di applicable yung first derivative test doon. No? Since nag-change, okay siya. Tapos ang masama nito, okay yung number, yung P sub 1, tapos nasa P sub 2 ka, biglang doon naman nag-zero yung isa sa kanila, or lalo doon sa pangatlong point, ay correction, ito pa, yung P sub 1 negative 9, dapat P sub 3 yun. Not P sub 3 to. Okay. So, P sub 3 yan, no? So, mapapansin nyo, si-substitute natin yung value ng value lesser than negative 1. Of course, yung negative 2 yun. Yung nasa kaliwa niya. And pareho lang naman dito. So, parang copy-paste na lang nangyari dyan. No? And yung value naman na nasa kanan ni negative 1 ay 0. So, isa-substitute natin yung 0. Ang matitira na lang dyan yung negative 12. Okay, kung nasa P sub 1 naman tayo, 1, negative 9, ang value lesser than sa 1 ay 0. So, copy-paste naman tayo dito sa kabila. Tapos, kung ang value ng greater than 1 ang value ng greater than 1 ay positive 2. So, yung 2 ang sasubstitute natin, so lalabas 60. So, sa madaling sabi, nag-change yung sign sa P sub 1 from negative to positive, nag-change yung sign sa P sub 2 from positive to negative, at nag-change yung sign sa P sub 3 from negative to positive. So, therefore, may dalawang minimum, tsaka may isang maximum. Yun ang ibig sabihin nun. May dalawang minimum tsaka isang maximum. Okay, so kung titingnan natin yung curve, yung pinaka-table natin, so lalagyan natin yung point, lalagyan natin kung identify natin sa description kung critical point siya o inflection point. So CP, 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 IP, IP, ganon. Then, nag-change yung sign from negative to positive, minimum yon. So concave is upward. Matik yon na kapag ka minimum, upward yon ng kapartner niya. Now, kapag ka nag-change naman from positive to negative, maximum siya, so concavity is downward. Kapag ka naman daw negative to positive, gaya ng kanina, minimum yun. So, tama yung sinabi ko, nadala minimum. Kasi nga, from negative to positive. Okay, so mamaya natin tingnan yung graph. Dito naman tayo sa second derivative. Sa second derivative, ayun, sabi ko kanina, pag pareho kong pinapatest sa inyo, huwag na kayong bumalik sa step 1 and 2. Diretso na kayo sa step 3. No? O alamin natin yung second derivative. Kanina, nalaman na natin second derivative nung kumukuha tayo ng inflection point. So, ang y double prime natin ay 12x squared plus 24x minus 4. Ngayon, ito yung sinasabi ko. Kung kanina nagba-value lesser than greater than tayo sa first derivative, sa second derivative, mismong yung value ng x ang isa-substitute natin. So, dito, negative 3 yung x, kaya yun mismong eksakto yun ang isa-substitute natin dito. So, mapapansin nyo, yung value ay positive. Tapos, doon naman sa P sub 2, yung value ay negative. So, sa substitute, yung P sub 2 na negative 1,
sa substitute natin. So, nag-negative naman yung y double prime niya. Tapos ito sa p sub 3, nung sinubstitute natin yung mismong value ng x na 1, no, doon sa second derivative, naging positive 32. So, kaya dito makikita nyo, nagtutugma yung dalawa, yung result ng testing natin, nagtutugma yung dalawa. So, in conclusion, yung function na tinest natin ay parehong pwedeng itest ng first derivative tsaka second derivative test. No? By the way, nagkataon lang na itong example ko ay parehong nagagamit yung first derivative tsaka second derivative. Take note not all functions can be tested by first derivative and second. Pakinggan nyo mabuti ito. Not all functions can be tested by the first derivative and second derivative test. There are functions that can be tested only by first derivative, while there are functions that can be tested only by second derivative. So that's why if I require you to test the given function by first derivative, but there are problems because the signs did not change from negative to positive or positive to negative. Halimbawa, one testing for lesser than has a value negative, and you are expecting that you will have a value of positive on the greater than, but it came out that you have a zero value, then you cannot proceed to the test. No? Instead, sasabihin nyo na this function cannot be tested by the first derivative test. Instead, apply the second derivative test. No? So state the reason. No? The sign did not change, or one on a value greater than, the value is 0. So, ganon. So, yun ang magiging ano nyo. Kaya, sabihin nyo na magpo-proceed kayo sa second derivative test. Okay, so mapapansin nyo, nagtutugma silang dalawa, no, yung result ng testing natin. And finally, sa graph, so ito yung graph niya, no, kung bakit nagkaroon siya ng dalawang minimum tsaka isang maximum. So, yan yung nangyari doon sa ano natin, sa curve natin. Mapapansin nyo, naka-W siya yung curve. Yun, ito yung dalawang minimum. Tapos ito yung maximum. So, tama ba? Maximum siya sa 7. Negative 1.7. O yun, no? Tapos minimum siya. Kasi pantay eh. Kasi kung makikita nyo dito, magkaiba yung X nila, normal lang yun. Pero pag pareho yung value ng Y, sabihin, pantay sila. Yan. Gaya sa inflection point, pantay sila, oh. Negative 1.893, ganyan. Okay. So, kung nagtataka kayo, bakit nagawa ko yung graph na to, so, gumamit ako ng ano dito, ng dalawa pwedeng gamitin, yung Desmos at saka saka Mathway, no? Pero, mapaplat nyo lang yung point. Hindi ko pa masyadong na-explore pero siguro, kung nag-try ako mag-type ng function, iba yung curve na lumabas eh. Kaya ang ginawa ko, nag-plot na lang ako ng points, inassign ko yung mga points, gamit yung Desmos or Mathway. Pagkatapos nag-manual na lang ako dito sa sa kulay red na yan, ginamit ko yung Microsoft Word, nag-insert lang ako ng shape. Ganon. So kaya mapapansin nyo, may time na hindi nagtutugma, may part na hindi nagtutugma yung graph doon sa point. Okay? So napakahirap gawin ng na tempo na nag-online tayo, tapos napakahirap gawin. But anyway, mayroon na akong nagawa na module. So just in case sa susunod na mga panahon na magtuturo ako nito, meron na akong module, no. Ang gagawin ko na lang, kailangan unahin kong gawin pag may time ako, gawin ko rin yung module doon sa mga unang mga discuss ko sa inyo para baka kompleto ako ng module para pag sakaling dumating sa point na ganito na mag-online, naka-ready ako. So nabigla ako para dito eh. And tapos it so happen na ang hirap pa gawin, no. Talagang pinilit ko na gawin kahit na maraming trabaho na kailangan gawin, kailangan kong i-prioritize to. Okay, doon sa mga naka-join na taga-South, wala muna tayo bukas. No? Ito na yung topic natin, pero bukas kasi gagawa na naman ako ng module para sa magiging discussion natin sa So sabay ulit kayo South ng Thursday tsaka Friday, sabay ulit kayo. Tapos send ko yung module. By the way, meron dito ako mga binigay na practice problems. Hindi ito papasa. Kailangan nyo mag-practice para pagdating ng exam ay meron kayong
masasagot. At least nakapag-practice kayo. Sa number 1, required kayo na i-test yung first derivative. Tapos sa number 2, required kayong i-test yung second derivative. Tapos sa number 3, required kayo na i-test pareho ng first and second derivative. And huwag nyo kalimutan yung billing ko kanina na kapag ang function ay hindi testable by first, then sabihin nyo yung reason, then proceed testing using the second derivative. Kung naka-second derivative ka naman at hindi nag-satisfy yung condition, then state the reason, then proceed to testing using the first derivative. Tapos kung pinagte-test ko kayo pareho ng test ng first and second, and then magiging isang testing na lang kung ano man yung ma-discover nyo, pagkatapos sabihin nyo yung reason bago kayo mag-proceed sa isang test. Okay? So that's all. Thank you very much for your time. Teka muna. Stop sharing muna ako, tapos screenshot ako. Wait lang. Huwag mo nang aalis. Mag-i-screenshot lang. Okay, so buti naman ay kinaya ko. Read screen. So, ayusin ko lang ng konti Meron ayusin lang ako konti. Tapos isi-send ko na yung module, tapos simulan nyo nang mag-practice. Ang tanong, nasasagot nyo ba yung mga binibigay ko sa inyo? Gaya kahapon, yung iba naman, magtanong na lang doon sa mga hindi nag-join, magtanong na lang kayo doon kung paano, or basahin nyo yung module. Kasi may mga nakita ko dito na wala kahapon, nung attend ngayon. Pero, wait lang 1A, 1BN, 1AS, 05, N24. Okay. Okay, so yun lang. Maraming salamat. See you again next Thursday and Friday para sa last 2 modules. So, magkakaroon lang ako ng time para gawin yon. Okay, bye everyone. Thanks for attending. You're welcome. Sa mga nagte-thank you, pinauuna ko na. You're welcome. Yung mga nag-heart reaction, thumbs up reaction, maraming salamat. Ingat sa init. Ang daming heart. Okay, so may sasabog